Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Kinukomentuhan po natin. Ito po, komentuhan po natin itong nakaraang araw. Nagpahayag po ang Pangulo dahil yung sa pagbisita niya po dito po sa Tacloban, di po ba, sa Maisug. Meron po pahayag ang Pangulo sa interview dito po sa UNTV. Doon po sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pagtakbo o sinasabi na plano. Ito po, pakinggan po natin ang ating mahal na dating Pangulong Duterte at komentuhan po natin mga katambay. Inihayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong linggo, June 13, na wala na umano itong planong tumakbo pa sa politika. Ayon sa dating Pangulo, matanda na siya para tumakbo pa sa darating na eleksyon. Wala ang kaingay. Jamming ka niya na gusto. Wala na, pagbalabag yung ito si milo daw na ako. Kanya mo'y matubak na to. Huwag mo konsulta ta sa Ginoo. Layo kayo na. It's not really to give a reckoning what will happen in between year 28 anything goes na, di ba? Ikaw tanong yan. Diyos ray, Sinabi rin ng dating Pangulo sa isang press conference kahapon sa Tacloban City na walang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa ating bansa kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon. Nilinaw rin ni FPRRD na walang layon ang Maisug Rally para patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kundi isa lamang itong paraan upang ipahayag ang kanilang sentimiento. Yan po mga tambay, maraming salamat po sa UNTV News mga katambay. Tama po yan mga tambay. Tama naman po yung sinabi niya na walang karapatan, at talagang hindi po pwedeng manghimasok sa ating bansa ang ICC mga tambay. Itong International Criminal Court mga tambay, dahil nagpa-function po ang ating gobyerno, lalo ang ating mga court sa ating bansa. Kaya ito po is part ng politics mga katambay. Dahil alam naman natin ang mga Duterte talaga. Kahit hindi na Pangulo ang dating Pangulong Duterte, talagang nahandyan po yung sinasabing power ng Duterte mga katambay. Ito po, alam naman po natin mga katambay, hindi naman ligid sa ating kaalaman na ang mga Duterte pagdating sa politics, lalo po ang Vice President, hindi po nadidiktahan ng bawat isa, lalo sa kanilang mga desisyon. Yung pong nakaraang pahayag ng ating mahal na Vice President Sara Duterte, nagulantang po. Nagulantang ang buong media, ang buong global na sinatawag na nating global politics sa ating bansa. Di po ba? Na tatakbo ang tatlong Duterte sa Senado. Di ba? Nakita nyo po, talagang laging laman ng balita at talagang sila sinasabi natataranta na mga tambay. Pero kung si Pangulong Duterte nga naman siya sa ngayon mga tambay, sa ngayon, dahil ang halala naman next year pa, di po ba? Sa ngayon po, paikinggan natin at sa pahayag ni dating Pangulong Duterte ay sinasabi niya na siya ay matanda na at hindi na muling lalaban o lalahok sa panghalalan next year kung sinasabing senador. Nagbiro pa nga po ang Pangulo, di po ba? Na ang sinasabi bakit siya tatakbo? Tambay. Ano gagawin nilang tatlong Duterte? Alam naman po natin ang Pangulo talagang yan po napakagaling sa politika mga katambay. Napakagaling po sa politika ng Pangulo. Lalo kung nakikita niya po na talagang ating gobyerno ngayon talagang hirap po gampanan ang sinasabing pangangailangan nating mga Pilipino, di ba? Dahil magdadalawang taon na nga po, di ba? Lagi sinasabi ni Kamanong,
2 taon sa pwesto na ito lang po ang nakikita nating pagtugon ng ating gobyerno na hindi pa rin masolusyonan. Kahit nga po bigas, hirap na hirap solusyonan ng ating gobyerno. Bigas na lamang, mga katambay. Hirap na hirap. Lalo pa yung problema ng buong bansa. Di po ba, mga katambay? Kaya po, napaka talino po ng dating Pangulong Duterte. Alam na alam niya po kung paano, paano ang galawan ng politika sa ating bansa. At nakikita rin po ng dating Pangulong Duterte na yung mga nagpapatakbo po sa ating gobyerno, isama natin ang Kamara at Senado na nakikita na mismo natin mga Pilipino ng ating mamata kung paano po silang maglingkod sa ating bansa itong administrasyon na ito. Isama na natin nga po ang Kamara at Senado na puro pamumulitika ang ginagawa, lalo na sa Kamara, di ba? Ano ang tinututukan nila ron ng halos sa laman ng balita, di ba? Ang mga Duterte, di ba? Yan, nabanggit na po yung ICC, yung talagang pilit po nilang pinasasama ang Duterte dito po sa sinasabing ICC na wala naman pong wala naman pong karapatan dito sa ating bansa itong ICC na pilit nilang sinasabi at pinapapasok, mga katambay. Kaya sinasabi ko nga po sa mga nakaraan pa nating vlog, tanungin po tayong mga Pilipino riyan, di ba? Tayong mga Pilipino, tanungin kung tayo ba masama ba ang naganap na war on drugs sa ating bansa. Hindi ba natin natanggap? O talagang mag-survey, napakahilig po nilang mag-survey, mga katambay, sa lahat, di ba? Lalo sa part ng politics. Bakit po pagdating dito sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte, wala pong tinatanong sa ating mga Pilipino kung ito ba'y nagustuhan natin, itong ginawang war on drugs ng Pangulong Duterte, di ba, ng dating Pangulo? Wala nanahimik po. Ang laki ng katahimikan ng panahon ni dating Pangulong Duterte, lalo po pagdating sa droga, di ba? At yung mga addictiones na talagang naramdaman natin ang malaking pagbabago ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Kaya po, nakakalungkot lang po, mga katambay, sa kabila ng ginawa ng dating Pangulong Duterte sa ating bansa, talagang ganyan po ang politics talagang pagdating sa politika, kahit maganda ang ginawa mo at sila'y nasa pwesto at gusto nila manatili sa pwesto, talagang babakbakan ka niyan, mga katambay. Sisiraan at sisiraan ka niyan para hindi ka na makabalik sa pwesto at sila na lang ang manatili dito sa kapangyarihan na binibigay ng taong bayan, lalo po sa politika. Di po ba, mga katambay? Kaya lang ang ating kasing politika sa ating bansa, nasasabi natin sa ngayon kung ano yung nakikita natin na hindi natin nagugustuhan sa ngayon. Pero, ang realidad, real talk, pagdating na po ng halalan, mga tambay, lalo kung may therapy na, may therapy na, may pera nang involved, nawawala na po ang ating sinasabing pagiging makabayan, mga tambay. Dahil dito sa sinasabing therapy, lahat ng serbisyo sa atin ng politiko ng 3 taon, kung nasa LGUs man yan, o sa mga sinasabing sa mga highest position na 6 na taon nagserbisyo sa atin, lalo mga senador, at pangulo, at tatakbong pangulo, lahat ng kanilang ginawang kapalpakan sa loob ng kanilang panunungkulan, pagdating ng halalan at mayroong therapy, borado na po lahat yun, mga tambay. At nakikita natin, maraming nakakabalik sa pwesto sa kanilang panunungkulan dahil nga sa therapy di umano. Mga tambay, di umano. Yan po ang politika sa ating bansa. Kaya sinasabi nga nila na nabibili ang prinsipyo pagdating di umano sa ating bansa. Pero sa mga Duterte, mahirap po mangyari yung, mga tambay. Dahil nga sinasabi ko nga, isang salita pa lang ng Duterte, nagugulantang na sila, mga tambay. Nagugulantang na, lalo pagdating sa politics, mga tambay. Di ba ba? Kaya po, ito pong mga pahayag ng mga Dutertes, talagang ka-excitement po ito sa atin. Nakaka-excite dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang mga strategy
Dahil nakikita naman po natin kahit sino magsalita sa mga Duterte, si Vice President, si dating Pangulo, si Mayor Baste at si Congressman Pulong, talagang pinag-uusapan po sa ating bansa. Kaya halos wala pong natatrabaho ang ating gobyerno po yata, di umano. Dahil puro nakatutok po sila sa mga Duterte, ang ating gobyerno mga tambay yata. Nakita po natin lalo sa balita na hindi nawawala ang Duterte sa balita, mga tambay. Hindi na po natututukan ng balita po ang napakalaki nating inflation, lalo po sa trabaho, at ang napakalaking pagtaas ng mga bilihin sa ating bansa. Hindi po natututukan po ang problema, lalo sa droga, krimen, di ba? Korupsyon ng ating bansa. Hindi na po natututukan po ng media yan, mga tambay. Duterte na lang po ang tinututukan halos, kasama na si Kibuloy, mga tambay, at ang West Philippine Sea at ang ICC, mga tambay. Ay nako, nakakalungkot lang po. Sama natin yung EJK, kasama rin po sa tinututukan ng media yan. Pero pagdating sa inflation, sa trabaho, pagtaas ng bilihin, kriminalidad, droga, korupsyon, nakapiring po yata ang mata ng mga media po natin sa ating bansa. Nakakalungkot lang po. Kaya ito po mga tambay, nakita po natin ang pahayag ng ating dating Pangulong Duterte. Yan po pahayag niya sa ngayon yan, mga tambay. Alam naman po natin ang diskarte po at mga sinasabi ng dating Pangulo. Pagtao na, ang sinasabi ni Kamanong, pagtao na mismo ang talagang majority na talagang naikiusap sa ating dating Pangulo, may posibilidad po na mabago pa ang plano ng Pangulo. Lalo kung siya naman po kaya pang tumulong sa ating bansa, lalo sa Senado. Dahil kung mapupunta po sa Senado ang ating dating Pangulo, lalo't nalaman niya po na ang Senado at ang Kamara ang sinasabi niya nga po, di ba? Pinaka-worst and rotten na konstitusyon sa ating bansa. Kaya alam niya po ang problema diyan. At sana nga po pumasok po siya sa Senado para, maayos niya po ang sinasabing napakahaba ng panahong korupsyon sa dalawang ahensya na ito, na mismo ang dating Pangulo ay sumama ang loob at nagalit dito sa ahensya nito na sobrang corruption di umano, mga tambay, at nagiging legal na ito, mga tambay. Kaya po abangan na lang po natin, mga tambay, dahil nandiyan naman po isang salita pa lang ng Duterte gulantang na po silang lahat. Kaya po maraming salamat po, mga tambay, sa nakaagusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan. Sa muli po, mga tambay, maraming salamat po. Paalam, ingatan nawa. Bye-bye.